Asher, paano ba gamitin yung e-wallets at ATM cards sa pagsakay sa LRT2? Gagamit lang ang cellphone ay maaari nang mag-generate ng quick response o QR code mula sa mga partner na e-wallet at online bank account at iscan ito sa mga terminal ng Light Rail Transit o LRT Line 2. At kung automated teller machine o ATM cards naman ng mga partner bank account ang gagamitin, ay maaari lang ito na itap doon sa mga tinatawag na gate scanners dito ang LRT upang tuluyang makapasok doon sa train platform at makasakay ng tren. Mas lalo pang pinadali at pinabilis ang pagsakay sa LRT2 sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagbabayad ng pamasahe sa mga terminal. Paliwanag ng Department of Transportation o DOTR, sa pamamagitan ng paggamit ng e-wallets at ATM cards ay magiging maginhawa ang pagbiyahe ng mga pasahero sa LRT2 dahil maiiwasan din ito ang mahabang pila lalo kapag rush hour. Ayon kay DOTR Undersecretary for Railways Timothy John Batan, matapos ang paglulunsad ng paggamit ng naturang teknolohiya sa Metro Rail Transit o MRT Line 3 ay pinatutupad na rin ito sa LRT2. Tiniyak naman ng Department of Information and Communications and Technology o DICT at ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mataas na seguridad sa mga financial accounts ng publiko sa paggamit nito sa LRT2. Sure naman yan kasi they follow all the security standards and DGMart can explain the details later. Now, if you have any issues, you can always raise it up to the BSP Action Center or sa DICT po. Tayo sa BSP, nag-issue tayo ng cybersecurity standard para sa lahat ng mga bangko. Nang sa gayon, align po ito sa mga global cybersecurity standards na sinusunod ng ating mga bangko at ating mga e-wallets, no, upang lahat ng transactions natin ay secure. Dagdag pa ng BSP, kung may reklamo kaugnay ng sobrang bayad sa pasahe sa LRT2 ay maaari itong iproseso for dispute na tumatagal ng 5 araw. Kung kinakailangan pa ng mas mahabang panahon, ay aabutin to ng hanggang 30 araw bago magpatupad ng adjustment gaya ng refund kung kinakailangan. Para naman sa mga diskwento para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability o PWD ay sinabi ng BSP na otomatiko na itong magbabawas sa kanilang account batayan sa profile ng account holder. Mula dito sa lungsod ng Maynila, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.